Hello, good morning. Ang gawin natin ngayong umaga, may pang lang, basic gawain lang dito sa bahay. Tayo, mag-ayos-ayos sa floor mat kasi yung floor mat natin, mga sira. Nasisira na yung mga floor mat natin. Tapos, gagawin natin to kasi baka dito dumaan yung mga insect. Ito po. Ay, Diyos ko Lord. Cut. Hello, good morning everybody. Ang gawin natin ngayon na umaga, maglinis, tapos na ako naglilinis, nagpunta sa mga sahig, at saka ngayon, naisipan ko maglagay ng mga scotch tips sa linoleum kasi yung linoleum may na mga punit-punit, tapos baka dito dumaan yung mga insect, kaya dito ko paglalagyan ko na lang ng mga scotch tip as temporary lang po. Wala kasi ito po, gawin natin to. Ito po, kagaya dito, ganito po, dito may punit maliliit naman yung mga kasi maliliit naman yung punit-punit, pero kailangan lagyan lang para hindi siya lumalaki po. Ito, kagaya dito po. Ito po, lagyan natin ng scotch tape para hindi siya lalaki ng lapalaki, kasi sayang naman habang makumpuni pa, kukumpuni na lang natin. Wala naman tayong pera ibili lagi ng ibili sa linoleum, mahal pa naman ang meter, kaya ganituhin na lang natin habang pa maliliit pa, ma-resolve pa sa scotch tape. Sayang naman. Ito ganyan lang, okay na to. Ang importante hindi siya palaki ng palaki, kasi iba tong klase na linoleum, parang siya matigas, para siyang matigas. Pag mapunit, bilis lang siya, hindi siya kagaya sa ibang linoleum na parang rubberized. Ito hindi. Kaya ko na lang ito para hindi siya palaki ng palalaki. Sayang kasi pag palitan naman, tapos ganun pa din, mapunit pa din. Ko na lang ito, kumpunihin ko na lang ito. Kukumpunihin ko sa sa paraan ng pag-i-scotch tape. Dito na naman tayo sa kabila, kasi yung kabila malaki to, medyo mahaba-haba siya. Yun, mahaba-haba kasi. Wala pa naman tayo pambili ng linoleum, kasi purdoy pa sa tanang na purdoy. Ano ba ito? Okay na yata yan. Ito lang naman. Dito din sa dingding, ano ba ito? Mga
Pinupunit-punit kasi ito sa bata eh. Kaya ano, lalaki ng lalaki tapos laglagan yung ano niya. Nagsiglaglagan yung ito o ganito. Yan o. Nilagyan ko na lang kasi ng karton. Kasi napupunit na. Tapos maraming ano, maliliit na ano, yung ano laman niya sa plywood. Laman sa plywood naglaglagan tapos ano, every morning ako nagwawalis. Hindi siya pa mamaubos. Parami ng parami. Tapos paano, paghiga natin, mapunta sa ulo. Doon sa ulo papunta. Paghiga natin. Kaya ginaganutan ko na lang to. Puro temporary lang. Wala tayong ibang magawa. Puro temporary. Temporary maging forever. Hindi pa naman to siya ano. Ano? Tama na ata to. Pinapawisan na ako. Magwalis muna tayo. Magsama-sama kayo sa akin magwalis. Walang kaubusan tong ano eh. Laman sa ano, plywood. Araw-araw, naglaglagan. Oh, ang dami. Hindi mauubos. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Tapos, gugunin-tingin natin tong ano. Ito. Kasi pangitignan, tubyot. Okay na. Medyo linis-linis na. Linis-linis lang. Hindi natin i-ano ng as in linis. Kasi wala na tayong lilinisan pagkabukas. Pag ano, linis, talagang linis na linis. Wala tayong magawa ba? Ibalik natin to sa ano, lagayan. Para pag kailangan, una lang natin kukunin. Ay, naku Lord. Mamaya na tayo maliligo. Okay na. Tapos, inom na tayo ng tubig. Kasi nauhaw ang ano. Nauhaw si ano. Si ano nauhaw. Aga-aga pinawisan.
bihis tayo ng sando kasi napakainit. Bihis tayo ng damit. Mamaya na tayo maliligo kasi pinapawisan tayo, tapos bago pa tayo nag-inom ng kape, sama daw sa katawan yung bagong nag-inom ng kape, tapos pinawisan, tapos maligo, hindi daw yung maganda. Kaya mamaya na tayo maliligo. Gulong-gulo pa tong buhok ko, ayaw ko susuklayin kasi masakit. Mamaya ko na to masuklay pagkatapos maliligo. Ay nako, ano ba yung siot ko ito na lang, sleep, ay, ang init, aga-aga pa mainit. Wala kasi ligo saglit lang kasi bihis muna tayo. Tapos dito na tayo magbihis. Sa April lang tayo magbihis kasi maligo man tayo mamaya. Maligo tayo mamaya. Tayo magbihis pababa. Nakainit. Kahit umaga pa, mga 7, pa ngayong oras mga 7 pa, 7:59. Wala pang alas 8, pero sobra ng init. Wala naman tayong gawin. Ano na naman ang gawin natin? Manood na lang tayo ng TV. Manood na lang tayo ng TV. Sorry po, wala tayong maibang ma-video, wala tayong ma-content kasi andito lang ako lagi sa loob ng bahay, kaya pasensya na po kasi ayaw kong lumabas muna tsaka pag makalabas kami, kung may lakad kami, doon ako maka-video sa labas, pero ngayon bihira na ako lumabas doon sa labas kasi wala ko namang gagawin sa labas. Kaya mas okay ko pa ako dito na lang ako sa loob kaysa pagkatapos ulinis, ito na lang, ganito na lang tayo. Kaya pasensya mo na kayo, kawaiti, ka-YouTube, kasi wala naman tayo maibang gawin dito na lang, daily routine every morning. Tapos wala tayong magawa. Mas okay pa naman dito tayo sa loob kaysa sa loob ng bahay kaysa labas tayo na parang makasalamuha tayo ng mga tao na hindi natin kakilala, hindi natin lubos kakilala. Kaibigan naman, pero iba talaga yung parang hindi mo dati kakilala, bago mo lang nakilala, tapos parang hindi ka kampante. Mas gugustuhin ko pang manatili dito sa loob ng bahay kaysa makikwento-kwento sa kapitbahay. Hindi ko mahilig sa ganun kasi hindi na bali i-chismis ako na laging nakamukmuk sa loob, okay sa nangapit bahay ka tapos
maka ano ba yun, mahawaan ka sa mga chismis kasi kung anong sinikwento di syempre makakasabay ka, baka makakamali ka pa. O diba, mas gustuhin ko pa dito sa loob sa bahay. Kasi mas maganda dito sa loob sa bahay, kahit wala kang kasama, tahimik yung feelings mo dito sa loob ng bahay. Walang gulo, wala ka kwentuhan kung hindi dito sa YouTube lang, kung hindi dito sa video natin. Yun lang. Mahirap naman pag nangapit bahay ka, tapos pagtalikod mo, ikaw naman ang kinikwento. O diba, mas maganda ipipiliin mo doon ka na lang sa loob ng bahay. Di na bali chismis ka na, bakit ganito ganyan si lagi lang nakamukmuk sa loob ng bahay, ano bang ginagawa niya sa loob. Ganun talaga ang masasabi nila, pero wala akong pakialam dun. Ang importante sa akin wala akong masabi sa kanila, basta didmak, wala akong paki sa kanila. Ang importante dito lang ako sa loob, na kung anong gusto kong gawin, kung anong gusto kong pakainin, kung gusto kong manood ng TV para maliba ako dito sa loob ng bahay, nagsi-cellphone, ganun, okay na ako sa buong araw ko. Kaysa may kaibigan ka, tapos magkaroon kang kaibigan, tapos ilang weeks, ilang month, parang hindi naman ilang mga month or weeks na yung pagkakaibigan, sa kasing kaibigan mo din, may nasabi pala kinikwento ka pala, minamarites ka na pala. Tapos ako, hindi ko naman wala akong patawad, na wala na akong sinasalto pag ako ang tinitira. Kasi hindi ko ugali yung ganun. Kaya itirahin ko talaga, kinukumpronta ko talaga. Tapos kinukumpronta ko, wala naman siyang sinasabi, kasi nabubuking dapat ganun. Kung kaibigan kang totoo, hindi ganun pagtalikod mo, sinisiraan ka, tapos kung ano-ano lang yung sinasabi, tapos ang sinasabihan niya, nagsabi sa akin ganito ganyan daw. O di, wala namang sino ba talaga ang isuspek ko nagsabi sa kanya. Hindi naman nagkaroon sa isa kong kaibigan, hindi man nagkatao na yung mga pangyayari sa buhay namin, hindi naman siya nakakaalam, di ba? Yun na lesson learn ko talaga siya sa ganung pero dati pa naman yung ko, nasa isip ko na pangit talaga pag may close friend ka, may kaibigan ka, syempre magka-close ka, syempre maka-open ka na sa lahat, tapos hindi mo pala talaga katiwalaan sa mga sinasabi mo. Bukod sa akin, kung ako ang may sinasabi lang sa akin na mga secret sa kanilang buhay, hindi talaga sisingaw kung dito lang sa akin, kung ako lang ang pagsasabihan nila, hindi talaga, walang taong ibang makaalam bukod lang sa akin. Kasi ayaw ko ganun na magkwento-kwento, ayaw ko talaga na makasira ako sa pagkaibigan namin. Ayaw ko ng ganun, na ayaw ko talaga na pagsumbatan ako. Yun, kaya mas piliin ko na lang na tikom ang bibig, dito ko na lang sa isip ko, wala, ngiti lang ako pag may pagtawanan, ganun. Pero never ko mag-express kung anong mga sinasabi sa kaibigan kong ganun, ayaw ko. Pero iba-iba kasi tayo ng mga iniisip, iba-iba tayo, na may yung mga klaseng taong ganun,
Parang sip-sip or traitor, parang ganun, no? Kaya nga mas kampante na ako kung dito lang ako sa loob ng bahay. Kaya bahala na kung anong isabi nila sa akin. Basta mas maganda pa sa loob ka na lang ng bahay kaysa makiano ka sa mga tao sa labas. Mahirap na kasi ganun pa rin mangyari, wala pa din mas tahimik pa. Sino man dyan na kagaya ko ng na hindi mahilig mga pitbahay, hindi marunong imarites yung kaibigan para lumakas parang lakas ka sa isang kaibigan mo, ganun. Ayaw ko din na bali hindi ako maging malakas ako sa kaibigan kung maging ako kaysa parang lumabas na sip-sip siya, marites siya, chismosa yan, ganun. Ayaw ko na ganun. Tapos ayaw ko din ng parang sabihin ko na traitor. Ayaw ko na ganun. Pagsabihan ka ng marites, pagsabihan ka ng hindi ka pagkatiwalaan ng tapos lalo ng pagsumbatan ako, ayaw ko talaga. Kasi sinumbatan ako tapos yung hindi ako talaga nagsabi na hindi ko talaga hindi naman ibig sabihin na sobrang matapang, hindi lang. Paglaban ko lang sarili ko, bukod lang siguro kung ako ang nagsabi. Oo, prangka talaga ako. Sabi, hindi ako, aamin talaga ako. Pero kung hindi ako, ang sabi, ipaglaban ko talaga. Di na bali sabihan ako ng ganito, ganyan, maldita siya, ganun. Hindi naman sa ibig sabihin na maldita. Ipaglaban ko lang. Hanggang kaya comment kayo kung sino ang kagaya ko na mas gugustuhin pang manatili sa loob ng bahay kaysa mga pitbahay. Yun. Sige, hanggang dito lang po tayo yung topic natin, mga kaibigan ko sa hindi ko kakilalang kaibigan. Dumating man itong video natin sa kahit sa saan-saan ng kasulok-sulukan ng mundo na mga Pilipino. Siyempre, kayo, may makomment kayo, may masabi din kayo sa video na ito. Sa kagaya ko na mas gugustuhin na manatili sa loob ng bahay kaysa mga pitbahay. Yun ang topic natin ngayon. Sige, bye.